beloved Boss Mike Cervera. Ayun na nga mga kababayan ko. Eto na nga ho, oo. Sakto, oo. Talagang kalat ngayon mga kababayan. Etong pagbabalak ni Bongo na sumama sa majority block sa Senado. Balitang-balita pala ito. Oh, ayan oh. Yan po mga kababayan. Dali. What do you make of this power shift ayan, oh. na kung saan yung Duterte block na dati bahagi ng majority ay ngayon ay nasa minority na at naitsapwera sila, they were clueless na magkakaroon ng coup, Senate coup at ngayon parang ang ano nga nila na itsapwera kami. Attorney Ed. Well, kung titignan po natin from a historical standpoint, palagi namang independent ang Senado sa Malacanang. Hindi kagaya sa House, kapag ikaw ay natanggal dyan bilang speaker, ibig sabihin, hindi ka na gusto ng presidente o ng Pangulo. Naalala mo, nung panahon ni Speaker Bebot Alvarez, di ba, supposedly magsosona nun ng Pangulo, nagulat siya, i-woke up one day, hindi na siya ang speaker kasi namaniobra siya ng Malacanang sa pamamagitan ni Vice President Sara Duterte. So, ganun ang Kongreso, beholden kayo sa Pangulo dahil syempre maliit lamang. Narinig niyo yun mga kababayan ko. Ngayon ko lang to narinig Dahil daw kay Sara Duterte kaya napatalsik si Alvarez So hindi pa siya mga kababayan Vice President noon at anak pa lang siya ni Digong at kasalukuyang mayor siya noon. Abay may power na pala siya para magpatanggal ng isang speaker. Grabe no? Kaya din palang gawin ni Sandro yon. Pero hindi naman din ginagawa ni Sandro, Kaya lang, mga kababayan, ang point ko doon, abay, wala ka pa sa posisyon, meron ka na kagad, power. Paano pa kaya kapag ikaw ay naging presidente? Baka sabihin mo kay Takero, wag na, baka masabi ko. Ito na. Kongresista, mas maliit lang ang kapangyarihan mo. So, kailangan mo makipag-alyansa. Pangalawa, mahirap magkaroon ng ligodon dyan kasi mahirap manligaw Napakadaming bilang na tao na dapat mo kausapin. Sa Senado, hindi ganyan. They've always been independent. Marami dyan ang mga senador, lalo pa kung huling kalahating taon na ng Pangulo, marami dyan naghahanda na sa 2028. So, kanya-kanyang personal na interest na yan. So, definitely, hindi mo maisasantabi yung posibilidad na palagi makakaroon ng pagpapalit ng liderato kasi very, very ambivalent Although syempre on paper, sasabihin ni Senate President Soto, it has to do with preserving the integrity of the Senate dahil nga kabi-kabila ang mga dagok, aligasyon at kritisismo laban dito. But at the end of the day, he just had the numbers this time. Kasi alam mo si Risa Ontiveros for example, syempre iba yung kanyang ruta na gustong mangyari sana, hindi na susunod yan. Ganon din ang masasabi natin kay Senator Lacson among others, yung mga nag-engineer nitong kuna ito. At makikita mo na unti-unti na parang pupunta talaga dito kasi noon pa lang sa paghawak noong hearing dito sa Blue Ribbon Committee, marami nang hindi nakagusto doon sa paraan ng paghawak. May mga nagrereklamo. So pagka may nagrereklamo, so syempre mayroong dissatisfied. Pag may dissatisfied, madaling kausapin. And true enough, nung kinausap sila, readily bumoto sila. And interestingly, even Senator Bongo, kasi nangyari dito sa Duterte Block, medyo kawawa din sila. Hindi na sila because syempre ang nagpasimuno dito si Risa Ontiveros, hindi ba, tsaka itong si Loren Legarda. So they were thinking hindi naman sila boboto dahil kung hindi naman pwedeng lumapit itong mga to sa kanila. But even Bongo said, di ba, sabi niya kay Tito Soto, kung tinawagan mo lang ako, I would have signed the resolution. I would have even joined. Kasi importante na nasa mayorya ka kaysa nasa minorya ka So yung ganitong mga kita nyo mga kababayan, ultimo si Bongo sasama kay Tito Soto bakit tong mga DDS na bobo? Nagwawala na parang mga aso. Di ba? Hayaan natin kung ano yung kagustuhan nila Pero nakakapagtaka rito mga kababayan, ultimo si Bongo. Gustong lumipat sa kampo ni Tito Soto. Yan mga kababayan ko. Maaari siguro, na hindi rin na ayos talaga yung samahan nila roon sa kabila.
Hindi rin siguro masaya na si Bongo doon sa mga kasama niya. O siguro napapansin din ni Bongo na iba yung direksyon na tinatahak ng mga kasama niya. Yung gusto niya hindi nangyayari. Sapagkat si Bongo, alam nyo naman, gusto niya yung mapapansin din siya. O dahil meron din pangarap yung isa na yan eh. O di po ba? Hindi niya rin niya alam na yung mga kasama niya nangangarap din. O tulad niyan, si Marcoleta daw, abay naghahanda na naman daw, di umano, ang kampo ng INC para daw yata magkaroon ng mga rally. Naku, Diyos ko naman. Bakit ipagtatanggol nyo si si Diskaya? Alang niya, saan kayo nakakita ng ganun? O baka naman ipagtatanggol nila si Marcoleta dahil hindi ito magal sa hindi ito magal sa pagiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Oh. Baka yun ang pinanggigilan nila, no? Wala eh. Para bang itong mga pikon din eh. Ewan ko ba sa mga ito, no? Ito ho yun yung interview ni Tito Soto na si Bongo Ngaraw. Ito, pasok. Bongo, Amy Marcos, hindi na. Hindi. Naku, ba't pala si Amy Marcos? Mga kababayan ko? Ano yun? Andali pakinggan nyo. Not even try to ask Bongo, Amy Marcos, hindi na. Hindi. As a matter of fact, last night, I heard Bongo ba? And Bongo called me and said, if you asked me to sign, I would have signed it, he said. Kita nyo? I see. So, Ipirma din at sasama sa kanila, mga kababayan, di po ba? Wala na. Oo. Wala na itong mga ito. Siguro nagkakaroon na sila ng kaparaanan o kanya-kanya na rin silang talon dahil nga patungo na sa pag-iimbestiga sa mga flood control scam at saka marami pang iba sa panahon ni Digong. Yan po siguro yung iniingatan nila na ayaw nilang masabit pa, no? O baka yan yung paraan nila para sumipsip na sa administrasyon. Baka gusto na ng sumipsip ni Bongo sa administrasyon dahil meron daw ngayon na malaking balita na parating. Nako, Diyos ko po. Hindi kaya ito mga kababayan yung pong warrant of arrest ng ICC parating na nga. At paghuhuli na itong mga damuho na ito, no? Sana, no? Isama na nila si Bongo, si Bato, si Sara, no? Mga kababayan, no? May malaking paparating na balita daw, mga kababayan. Oo. Kagabi pa po yan, naming napag-uusapan ni Takero habang humihilik siya. Nananaginip pala. Pinag-uusapan, may malaking balita daw na darating. Baka eto na ho yung yung pong warrant of arrest galing sa ICC. Kaya etong si Bongo, nagbabalak tumalon dito sa kampo ni Soto. Ano po? Alam naman natin, si Soto kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos yan. At una nang nagsalita rin yung partner niya, si Ping Lacson, na na nasa likuran daw siya ni Pangulong Bongbong. Ibig sabihin sumusuporta ng malupit yon kay Pangulong Bongbong. Di po ba mga kababayan ko? Ngayon, mga kababayan, eto nga nangyayari na biglaan na lang na napalitan si Chis Escudero, marami talaga nasasaktan dyan. Nag-iiyakan yung mga DDS dyan Si Takero lang ang natutuwa mga kababayan ko. Pero kung natutuwa yan, kahapon natulala. Hindi kasi ganito, kasi natinigan ako kay Bongo Kasi nagsalita si Bongo na gusto niya rin pala lumipat sa majority. Sinabi niya yon nung tinanggal na siya sa committee ng health. Kasi di ba ngayon, yung committee ng health ngayon, si Lizon Tiberos na. Ngayon, kasi ito galing tong PCIG ko nakuha to Si Bongo may insertion. 2000 ngayon taon. May insertion si Bongo. Oo. Yan ba yung ilang bilyon? Ito Bongo tsaka Chis Escudero. Tsaka Villanueva, di ba? Pero kay Bongo kasi yung insertion ni Bongo, yung Super Health Center. Nako. Ito. So syempre nag-insertion ka last year. Paano mo papakinabangan to ngayon? Oo Hindi nga. ka na yung committee ng health. Oo nga.
Oh, so malamang ito yung Isusurrender niya kaya ano yan? kay Risa. Kay Risa. Ang dami ito Risa, no? Yun, no? Magkano? For 3 million yan, no? Ay, grabe, ang dami, Ang dami, oh. tumay 10 million. Oo. Yan, no? Pakita natin. Yan. Grabe, oh, ang dami. Insertion yan, ha? Oh, insertion, mga kababayan, no? Listahan, no? Yan, no? Ayan, no? Di ba? Grabe, ang dami, oh. Malamang yan yung reason ni Bongo kung ba't gusto niya lumipat. Kaya pala. Oo, para hindi maapektuhan yung ano. Kasi nakailisan na ngayon yung ano eh. Yung Committee of Health. Oo. It's propaganda niya to eh. Oo nga. O, di ba? Di, dyan niya nadadali yung taong bayan eh. Yung bang mga yung mga malasakit center na laway-laway lang ang puhunan eh. Ano po, mga kababayan ko. Yung pala yun. Kaya siguro sabi niya, dito na ako, no. Lipat na ako sa iyo. Kaysa maapektuhan tong mga proyekto ko. Paano ako tatakbong vice presidente niya sa 2028? Kung mabubililyaso. Nako, mga kababayan, kaya pala nagbalak si Bongo, mga kababayan, na bumaliktad dahil sa kanyang hinahawakang komite. Na ngayon, mapupunta na kay Risa. Oo, ngayon, ito namang mga DDS, si Risa, binabanatan nila. Sa bagay, pati si Biko ngayon. Oo, mga kababayan, pati si Biko Soto, binabanatan ng mga DDS ngayon. O, lahat yata ng makakalaban, pwedeng makalaban ni Sara Duterteng Baliw, mga kababayan binabanatan din ng mga alagad ng mga sinto-sintong mga naniniwala sa kulto ni Digonyo. Paano yun? Yun na. Nakapokus na sila sa ngayon sa mga maaaring makalaban ni Sara Duterte. Pero eto, matindi, mga kababayan ko. Eto nga, yung paglipat dapat ni Bongo sa kampo ni Soto. Nako, grabe. Our beloved Boss Mike Cervera.